Nun, pero yung mamahalin ka pa rin ng buong-buo ng Panginoon regardless of what your past is. And ang desire niya is yung makilala mo siya at tulungan ka niyang maayos yung buhay mo unti-unti. So I took it from there. Tapos, isa pang nag-strike sa akin noon, siya yung a father to the fatherless. Diba? Protector of the widows in God's holy habitation, diba? If God is concerned with the orphans, with the widows, diba? He desires to show them love, mercy, care, protection. Ako din, child niya ako. So, yun din yung desire niya para sa akin. Na maramdaman ko yung pagmamahal niya, yung protection niya, yung pag-aalaga niya, na andito lang ako kahit anong mangyari. Hindi kita iiwan. Na kahit ikaw pa yung lumayo sa akin, andito pa rin ako para sa'yo. You don't find that kind of love in this world. Hindi siya earthly eh. Sabi ko, Lord, thank you ha. Wala man akong earthly father. Pero, yung pagmamahal na binigay mo sa akin, yung pagkakakilala ko sa'yo, kung paano ipinakilala yung sarili mo sa akin, napunan lahat nung mga pagkukulang, napunan yung takot, napunan yung hindi ako enough, hindi ako worthy. Kasi lagi kong ibabalik pag naglalaro yung utak ko sa ganun. Hindi, but you said, I am chosen, I am loved, I am holy. That's what you said. So doon ako kakapit kasi yun yung sinabi mo. Para sa kanya yun ang tingin niya sa kanya. Kasi yun yung tingin mo sa akin. At yun ako kasi sabi mo, naniniwala ako sa sabi mo kasi yun yung absolute truth. Walang pwedeng bumali nun.